Magandang gabi mga ka-corner. Ako si Japs. At sa gabing ito, may dala akong isang kwento na tiyak na hindi nyo basta-basta makakalimutan. Ito ay kwentong mula sa isang babae. Tawagin na lang natin siyang Mara. At ang kanyang nakakatakot na karanasan sa isang hotel sa Los Angeles. Isang gabi, sinamahan ni Mara ang kanyang kasintahan na dumalo sa isang conference. Pagod sila mula sa mahabang araw. Kaya nang makarating sila sa kanilang hotel, agad silang nagdesisyong magpahinga. Pero hindi nila alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang bangungot. Sa silid nila, may coffee table sa harap ng kama at 2 upuan. Nauna si Mara na mag-shower at humiga, habang ang kasintahan niya ang sumunod. Ilang minuto ang lumipas nang biglang magising si Mara. Isang amoy ng usok ng sigarilyo ang umabot sa kanyang ilong. At nang dumilat siya, may nakita siyang isang babae na nakasuot ng itim. Lacy na damit, parang damit pangluksa. Ang babae ay nakaupo sa isang upuan sa tapat ng kama. At tanging ang coffee table ang naghihiwalay sa kanila. Parang naguguluhan si Mara. Hindi sigurado kung siya ba ay gising o nananaginip. Habang pinagmamasdan ng babae, bigla na lamang itong naglaho. Akala ni Mara ay panaginip lang iyon, kaya't pinilit niyang bumalik sa pagtulog. Ngunit kinabukasan, nagalit ang kanyang kasintahan nang makita ang mga abo ng sigarilyo sa coffee table. Iniisip nitong siya ang naninigarilyo, kahit na nangako silang ititigil na ito. Sinubukan niyang ikwento ang kanyang nakita, pero hindi siya pinaniwalaan. Itinuring itong isang figment of her imagination. Pabirong sinabi pa ng kasintahan na baka jet lag lang ang dahilan ng kanyang kakaibang karanasan. Nang sumunod na gabi, inilipat nila ang coffee table sa dulo ng silid. Ngunit hindi pa rin mawala ang kaba sa isip ni Mara. Madaling araw na nang siya'y makatulog ulit. At dito, nagsimula na ang tunay na bangungot. Isang madilim na umaga. Biglang naramdaman ni Mara ang mga bisig na yumayakap sa kanya. Malamig at mahigpit. Iniisip niyang kasintahan niya iyon. Pero biglang bumungad ang kakaibang amoy ng sigarilyo. Habang unti-unting humihigpit ang yakap, nararamdaman niyang unti-unting nahihirapan na siyang huminga. Ang kanyang puso ay bumibilis at sinubukan niyang tapikin ang mga braso na nakayakap sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon siya sa likuran at doon ay nakita niya ang babaeng nakita niya sa upuan kagabi. Ang mga mata nito ay matalim, punong-puno ng galit. Nakabuka ang bibig ng babae pero walang tunog na lumalabas. Para siyang natunaw sa takot, hindi makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay magpanik. Sinubukang makawala sa yakap. Napansin ng kasintahan niya ang kanyang paggalaw at nagising. Nagtaka ito sa kanyang nakita. At sa isang mabilis na reflex, binuksan ng ilaw sa tabi ng kama. Isang iglap, naglaho ang babae. Dali-dali silang tumakbo pababa sa front desk. Humingi ng tulong. Sa una, hindi sila pinaniwalaan ng staff. Sinabing baka lasing lang sila o masyadong puyat. Pero sa huli, napilitan ng manager na aminin ang katotohanan tungkol sa kanilang nakita. Ayon sa manager, ang babae ay ang unang asawa ng orihinal na may-ari ng hotel. Namatay siya sa isang sunog at hindi siya kailanman nakalayo sa kwarto kung saan siya pumanaw. Mga ka-corner, ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng presensya sa isang silid ay makikita natin. Minsan, sapat na ang isang sulyap upang maramdaman ang kanilang lungkot at galit. Kaya't sa mga susunod na pagbisita ninyo sa hotel o kahit sa anong bahay, huwag kalimutan ang kwento ni Mara at ang babae nagmumulto sa lamig ng gabi. Mag-ingat at tandaan, may mga mata na nakatingin kahit hindi natin sila nakikita. Salamat sa pakikinig sa aming Halloween special
ng JPYH Bahay Kilabot. Kung may sarili kayong kwento, share nyo lang sa amin. Hanggang sa susunod na nakakatakot na kwentuhan, sana'y makatulog kayo ng mahimbing.